2022 po, kan primero kong paglansar kan sa kong kandidatura bilang konsehal kan sa tuyang padangat na Banwaan. Kung sino pong ririsahon, mayo po kong grabing itinuga, an burubit-bit ko sana, iyon mga kapakipakinabang na mga plano para sa padabatang Banwaan. Sa indong tiwala, tinawanan nindo akong bulaos na boto. Ginibo nindo akong may pinakalangkaw na boto sa gabos na aspiranteng nagralaban sa pagkakonsehal. Sa dai inaasahang pagkakataon, may sarong pangyayari na dawa sa pangiturugan dahil lamang nagsagi sa sakong isip ang sarong obligasyon na maging panduang ama kan sa tong Banwaan. Taong 2023 ka na maaram sa kinabaan sa Vice Mayor Kaloy Laguno, ipinasa sa to ang sarong trabaho na magkapot kan timon sa sangguniang bayan. Nagigitang Vice Alkalde sa Banwaan ng Tigaon, pinurbaran kita kan sarong pagkakataon, alagad sa abot kan sa tong makakaya. Bako man kitang kasing tibay kan mga naging Vice Alkalde, alagad nagserbi kita nin patas, asin may pagkamot sa kasaraditan. Taong 2025, sa panduang pagkakataon na ang sa indong lingkod nangarap liwat na magserbi bilang konsel sa Banwaan ng Tigaon, di po ka muna raya, itinaw po nindo giraray ang may pinakamayoriyang boto sa indong lingkod. Simbolo kan sa indong tiwala asin pagpadaba sa kuya. Kaya bilang balos, muya kong i-report sa indo ang sakong mga nagkaginiribuan, pungon niya na January 1 hanggang June 30, 2026. Bilang sarong resibo na ang sarong rosas kang Banwaan nagtatrabaho sa loob kang Sangguniang Bayan Session Hall. Nagsusumiti ni mga resolusyon asin mga ordinansa na papakinabangan kan Banwaan ng Tigaon sa lawig na panahon. Asin may report sa indo na ang sa indong lingkod, may gusto nagtatrabaho, dahil napapagal na pasyaran kamo asin bisitahon in personal kung kumustaan sa indong mga kamugtakan. Ang obheto po kan sa kong paglatag sa indo kay ning accomplishment report, bako lang para mahiling indo ang sa kong mga nagkaginiribuhan. Alagad gusto kong mahiling kan gabos ang transparency kan sa kong serbisyo publiko. Asin sana sa lakdang na sa tong ginibo, magi kitang sarong inspirasyon sa kapwa at politiko. Asin maging sarong maray na pangarugan kan mga puturong mga servidor kan publiko, maging sarong imahe na bako man gabos na politiko, may tuturing na trapo. Pun January hanggang bulan ng June, nagkigwapo kitang 19 successful na pabida program. Sarong programa na kung saan nagtatabang kita sa mga senior citizens, PWD o persons with disabilities, poorest of the poor. Nagpaparong po kita nindawa simple sa mga tugang tang nasalantakan bagyo. Ang pabida program po, sarong programa na makatabang sa mga nasa laylayan kan padangatang Banwaan. Sa tabang kan Dr. Rodolfo B. Fomor Jr. Memorial National High School, sa pamamayon ni Dr. Robert Ablao, asin ni Sir Ervin Leos, urog ng mente kan mga carpentry students kan nasabing eskwelahan, nakipagtabangan po ang sindong lingkod sa Dr. Rodolfo B. Fomor Jr. Memorial National High School. Nakakondusir kami nin duwang successful na projects. Nakagibo kami nin sarong tindahan ni Nanay Josefina Rodriguez, kan Barangay Karaykayon kan January 1, 2026. Asin nakatabang kami sa Barangay Salvacion kay Lola Salvacion Remorosa bilang sarong birthday gift. Sa samong mga proyekto, inapod mi ang samong sadiri ng mga Builders of Hope. May tuminuktok man sa satong puso para tabangan ang kapilya ni Santa Cruz sa Barangay Panagan na dili-dali tapong ipinatrabaho para mapakinabangan tulos ini kan sa tong mga tugang sa Barangay Panagan. Ang kapilya na ini na distroso kan bagyong uwan na yaon sa pangangalaga kan pamilya Pakeyo, asin kan mga residente igdi. January 25, 2026 kan kita maugmang nagbisita kita tay Rodi Gulpe. Nagatod kita ni mga groceries, mga bulong na itinao kan Pinoy Farmers Channel. Asin wheelchair ni sponsor kan sa kong tugang na si Kagawad Gerald Lilis kan Barangay Poblasyon. January 30, 2026, binisita taan sarong makonsuelong lola asin ang sa iyang aki na PWD na si Edith Villanueva. Binisita kan Rosa si Lola Leticia Arcega bilang pa-birthday. May dara kita ning cake asin mga groceries bilang pagkikisumaro sa pagselebrar niya kan sa iyang ika-98th birthday sa Barangay Mabalod-Balod. February 7, 2026 kang kita nagbisita sa Barangay Mayanao para sa pagselebrar kan ika-80th birthday ni Nanay Teresita Bacud Abay. May dira kita nin mga groceries asin dikit na mga handa para pagsalusaluan kan sa iyang mga makuapo asin mga padaba sa buhay. February 21, 2026, padagos ang satong pabida program kung saan nagbisita kita sa Barangay Salvacion na may daradarang groceries. Nagipagkumustahan kita kay Lolo Augusto Basio, sarong senior citizen na 94 years old. February 24, 2026, ihinatod ta sa Barangay San Miguel kay Franz Mariel Samole, sarong PWD ang wheelchair na satong regalo
asin an wheelchair para kitiyo Edgar Permito kan Barangay San Francisco. March 6, 2026 kan kita nagbisita kinanay Angelina Briones sa Barangay Gao para hatudan ning groceries asin wheelchair. Sa day na sana pangyayari pero ang bulan makalipas ang satong pagbisita na maaram si Lola Angelina sa kinaaban kaya nakikidamay kita sa bilog niyang pamilya. March 15, 2026, sa pangapodan ni Kagawad Ronnie Labanon, pinasyaranta asin ipinaayos ang kapelya sa Sitio Pagit, Barangay Karaykayon. March 22, 2026, pinasyarantaan mag-agom na si Tatay Jaime Postigo asin si Nanay Elsa Postigo sa Barangay Tinawagan para ihatod ang regalo ng mga groceries asin bagong wheelchair. March 29, 2026, nagbalik kita sa Barangay Tinawagan para maghatod ng bagong wheelchair sa aking lalaki na si Richard Palacio. April 4, 2026, kan kita nagbisita kina ni Anita Lita sa Barangay Mabalod-Balod na sarong mabuot na parabulong. Daradarata sa iya ang diit na groceries bilang regalo sa iyang pagtatabang sa mga tao. April 12, 2026, nagbisita kita sa Barangay San Miguel para ihatod kay Manoy Ronnie Basilia ang wheelchair na bagong haloy niya ng hinahagad. April 19, 2026, kan kita nagpasyar sa Barangay Kabalinadan para bisitahon na may daradarang mga groceries kay Lola Estelita Milanay. April 26, 2026, Semana Santa kan nagkatok sa to si Sir Andy Villarreal para sorpresahon ang sa iyang mama na si Nanay Mercy Villarreal kan Barangay Huyun-Huyon para maregaluhan ininin bagong wheelchair. April 28, 2026, kan nagbisita kita sa Barangay Gao sa pangapodan kan sa iyang aki na si Emma Candelaria na regaluhan ang sa iyang ina nin bagong wheelchair na si Nanay Elena Candelaria na may aki ning sarong PWD na di nakakamaan na si Manay Joseph Candelaria. Si Manay Joseph tinauan ng taning bagong sugkod asin bago man na wheelchair kinanay Elena. Sarong mamundong pangyayari tapiring semana makalipas ang satong pagbisita sa Barangay Gao na maaram si Nanay Elena sa kinakban kaya nakikidami kita sa bilog niyang pamilya. March 11, 2026, nagpasyar kita sa Sitio Osine, Barangay Panagan para maghatod ning groceries asin makipagselebrar nin Mother's Day kinanay Veronica Condino. May 19, 2026, pinasyaranta sa Barangay Kasuna si Nanay Nora Coraldi Pascua para ihatod ang wheelchair. June 4, 2026, padagos po ang satong pabida program para ihatod sa Barangay Mabalod-Balod kitatay Alfredo Alimanya ang grocery na satong regalo. February 14, 2026, kan kita nagpadara ning tabang sa mga barangay officials kang Barangay Huyun-Huyon sa pamamayo ni punong Barangay Conrad Cantos. Nagtao kita ning semento para sa pagre-repair kan tulay sa Little Tigaon, Barangay Huyun-Huyon. February 28, 2026, kanimbitaran kita bilang sarong guest speaker sa San Rafael National High School Special Program in Arts para maghiras kan sa tungdiit na naaraman manungod sa pagbablog. March 5, 2026, kan inalalayan ta si Rico Venaflor asin si Absalon Belisoria pasiring sa Naga para sinda magkaiguan ni prosthetic legs sa tabang ni Tita Lynn Abanilla asin Physician for Peace, Philippines. March 23 asin 24, 2026, kang kita na imbitiran bilang guest speaker sa mga daycare center. Dinumananta ini na may daradarang Jollibee bilang pakonsuelo sa mga aki asin sa mga magurang. Mayo po kitang pagkakataon na pinapalihis, sursimana, pirmi kita ni papasyar sa mga banwaan para hilingon ang sindang mga kamugtakan, simbolo ka sa tuyang pagpadaba, asin pagmakulog sa satuyang sinumpaan na serbisyo publiko. Saro sa daita pwedeng linguan asin suportahan ang mga mabubuotang mga tugang na mga Muslim sa banwaning Tigaon. Nagpakonselo man kita sa mga tugang tang mga parador-tudor sa paagikan pagtaon ng t-shirt para sa inapag-iriba. May 23, 2026, kan ang samong pamilya nakipagtabanganas Team 1 Kamsur sa pamamayo ka sa tumabot na Gobernador Governor Elry Villaperte, pagsanib pwersa na buminunga kan pagbuhos kan mga mehoras araw kan burial assistance, educational assistance, medical and hospital assistance, jetmatic, funeral assistance, scholarships, sin medical mission. Sa tabang kan probinsya ng Camarines Sur, nagkakondusir kita ng 58 na successful na mga asistensya para sa mga senior citizens as in PWD sa paagikan paghatod nin wheelchairs. Asin dakul pang pinapakinabangan ng unyang kan banwaning Tigaon. June 11, kan buminisita si Cap J kay banan si Governor Elry Villaperte asin ang pusog na pag-iriba kan Team 1 Kamsur.
Ang Dr. Rodolfo B. Pamor Jr. Memorial National High School, asin La Salvacion National High School, ang samuyang dudumanan ng mga eskwelahan. May daradara ni mga sorpresa sa mga magurang, mga estudyante asin mga teachers. Sa paagikan pagtataogan sa tumabot na Gobernador Governor El Rey Villapuerte, nintigo 1,000 each students asin regalo sa itong mga non-teaching and teaching teachers. Nagtaon ning kaugmahan asin konsuelo ang sa mapag-iriba sa mga eskwelahan sa pagtaon ning cellphone, cash, asin laptop sa mga estudyante. Nagtuga man ang satong gobernador na papagibuan ning covered court ang Dr. Rodolfo B. Pamor Jr. National High School, tainian sa sa personal kong hinagad sa iya para mapakinabangan kan mga estudyante, mga magurang asin kang eskwelahan. June 24, 2026 kan personal tang ihinatod sa Dr. Rodolfo B. Pamor Jr. National High School asin sa La Salvacion National High School ang 25 pidasong Smart TV para mapakinabangan kan mga estudyante asin kan eskwelahan. June 22 asin June 23 kan kita nagkonduser nin medical mission sa tabang kan probinsya nin Camarines Sur. June 26 asin June 30 kan ang banwaan ning Tigaw nagisumaro sa Kaugma Festival sa tabang ni Governor El Rey Villapuerte. Tinaawanan kita nin libreng sakayan asin pagkakan. Nakakondusir kita nin 1,800 na mga Tigawenyo sa okasyon na ini. Sa laog ning anum na bulan, nakasumiti ang sa indong lingkod ni 5 ordinansa. January 5, 2026, kan nagsumiti kita kan sarong ordinansa na mabadgetan taon-taon para sa mga aki na ipinangaki na may cleft lip o cleft palate. January 27 kan nagsumiti kita ning sarong ordinansa na mataong dakulang kahinggianan sa mga saradit na negosyante sa banwa ning Tigaon. February 16 kan naipesaan ordinansa na sakong isinumite bilang suporta sa mga atleta kan banwa ning Tigaon. March 2 kan naipasaan sa kong naisumiting ordinansa bilang pagkontra asin pagbawal sa paglalaag ning ngaran kan dawa isin na politiko sa pagsadiri kang gobyerno, iyo ini an anti-EPAL ordinance. March 10 nagsumiti kita ning sarong ordinansa na inaapo na disiplinadong magmamanok ordinance, sarong ordinance na pagpaprioridad sa pamilya bago ang pagkatama nin manok na pambulang. Nakasumiti man ang sindong lingkod nin 15 mga resolusyones. January 13, 2026 nagpasakita ning sarong resolusyon para ipa-repair ang mga streetlights kan banwaan ning Tigaon sa gilid kan tinampo para sa seguridad kan sa tong mga motorista sa banwaan ning Tigaon. February 10, 2026 nagsumiti kita ning sarong resolusyon na maipaayos ang pathway kan barangay Huyon-Huyon, Little Tigaon. March 2, 2026 nagsumiti kita ning sarong resolusyon naka-address sa trabaho party list sarong pondo para sa development kan school building sa Eleanor P. Senior High School. March 2, 2026 nagsumiti kita ning sarong resolution para matauanan nin asistensya pinansyal ang sa tong mga tugang na nasa Middle East na apektado kang gera na sa presenteng panahon ngunyan napakinabangan na. May 25 ka nagkalat ang mga layog-layog sa banwa ning Tigaon. Nagsumiti kita ning sarong resolution na maaksyon ang tulos ini. April 28, 2026 nagsumiti kita ning sarong resolution naka-address sa 23 na barangay kan banwa ning Tigaon na maging responsable sa pagbabalad sa tinampukan sa indang mga mais asin paroy para maiwasan ang aksidente. April 28, 2026 kan kasagsagan nin init kan panahon. Nagsumiti kita ning sarong resolusyon na magbuktat nin tubig na maiinuman sa mga establishmento sa banwa ning Tigaon. May 4, 2026 nagibo kita ning sarong resolusyon para magkaigwa nin water lorry ang lokal na gobyerno kan banwa ning Tigaon para igwa kita nin bihikulo na mahatod sa mga lugar na kinakapos nin tubig. June 1, 2026 kan nagsumiti kita ning sarong resolusyon direktang naka-address kay Governor El Rey Villapuerte para hagadon asin mabugtakan ning community college sa barangay Kabalinadan, banwa ning Tigaon. June 1 nagsumiti kita ning sarong resolution na matawanan ning school assistance sa kantidad na 1,000 pesos ang lambang estudyante kan banwa ning Tigaon. June 10, 2026 nagibo kita ning sarong resolution na naka-address kay Governor El Rey Villapuerte na matawanan ning solar street lights and zone 4 Bliss, barangay Karaykayon. June 10 nagibo kita ning sarong resolution na naka-address kay Governor El Rey Villapuerte na mabugtakan ang banwaan ning Tigaon na butika ng bayan sarong resolusyon na mataong dakulang kahinggianan sa lambang Tigawenyo. June 10 ka nagibo kita ning sarong resolusyon na matawanan ning bagong fiberglass basketball board ang barangay San Rafael, Zone 1 and Zone 3. Ang resolusyon na ini na hinagad ta kay Governor El Rey Villapuerte, pinapakinabangan na asin kinakawatan na maugma kan mga residente asin mga hobenes kan barangay San Rafael. June 16, 2026, nagibo po kita ning sarong resolution na nag-aagad kita ning water tanker truck o water lorry na naka-address kay Governor El Rey Villapuerte. Mugmaman po akong ipaabot sa indo na ang sa indong lingkod igwanin perfect attendance sa regular session kan Sangguniang Bayan taong 2026.
Ini pong mga serbisyo na sa kong ginigibo sa banwaan ng Tigaon, iyo po ini ang resulta kan sa indong pagpapadaba sintiwala sa sakuya. Mayo pa kong oras o segundong sasayangon sa pagiging servidor ka sa tung padangat na banwaan. Halawid pa po kitang mairibanan, kadakol pa po kita mga sakit, asin mga kaugmahan aatubangon. Sa abot po ka sa kong mga kaya, itatao ko po ang karapat dapat. Kalidad, may pagpadaba, may takot sa Diyos na serbisyo publiko sa banwaan ng Tigaon. Nagpapasalamat po ako sa Team Cap J, sa Team 1 Tigaon, sa sakong mga magurang, asin sa sakong bilog na pamilya, kay Governor El Rey Villaperte, sa gabos ng mga taga-Tigaon, asin sa mahal na Diyos. Kung mayo po kamo, mayo man ang rosas kang banwaan. Ini po ang resibo kan sa kong serbisyo publiko. Yakap kayo ni Cap J.